Yo, tara, may kukwento ako sa inyo tungkol sa remote ng Honda Click 160. Isang araw ay nagra-ride ako. Napansin ko nagbe-blink yung key indicator niya sa gauge ng aking Honda Click. Nung araw na yun, hindi ko pa alam kung bakit ganun yung nangyayari sa aking motor. Pero yun, nung nag-browse ako sa internet nakita ko na ito nga lang pala is malulobat na yung battery ng aking remote. Kumbaga mahina na yung signal ng receive niya. Kaya kahit malapit yung remote nagbe-blink-blink ito. Magfa-flash siya ng 5 beses, ibig sabihin nun malulobat na yung battery. Kumbaga, kailangan mo na siyang palitan. Ito, papakita ko sa inyo. Ito man malulobat. Paano malaman pag lobat na yung remote ng Honda Click? Yun par. Pa-flashing ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan man, palobat na yan. Kaya, palitan natin battery. Ayan, ito yung remote ng Honda Click natin. Gawin natin, papalitan natin yung battery nito dahil nga mahina na yung signal. Palobat na siya. Ayan. Ito, nakabili ako sa online ng battery. Maxell CR2032. Ayan. So gagawin lang natin. Tanggalin muna natin tong yung ring. Pwede na siguro ito ipambukas natin ito. Etong ring na yan. Gawin lang natin. Lagyan natin ng cover para hindi masira or matapyasan yung remote. Dito, makikita nyo yan dito. Ayan. Ito. Meron siyang uwang. I-ano lang natin. Buksan natin. Yan. Bukas na siya. Tanggalin lang natin. Iyan Yun yung battery. Tagal na to. Ito 2 years na. Pero, ang nangyari kasi sa akin, habang umaandar, siya. Nag-blink yung light indicator. Ito yung luma. Ayan Parehas din naman, Maxell 2032. Parehas na nabili natin. Ayan. So, yun din ang ipapalit natin. Maxell 2032. Hindi ko lang kung pinagkaiba Ito may H Try natin Para lang din sa mga nakaranas. Para mamaya mag-panic kayo Paano natin siya tinanggal? Ganun din natin siya ilalagay. So, ganyan. Yun ang maganda dito sa Honda Click malabas yung battery indicator. Nag-a-alarm siya na malulobat na tayo. Dali lang naman ibalik to. Ganyan nyo lang. Tapos ganyan ulit. Ayan. Kaya lagi na lang kayo magdala din ng extra battery. 5 piraso naman to nabibili lang sa Shopee. Lagay ko dyan yung link sa may comment section. Ayan. Kasi nangyari sa akin isang beses. Baga nagra-ride na ako. Nag-a-alarm yung battery. Pero ang lapit lang naman kasi nasa ko lang naman siya, nasa bulsa ko. Yung battery indicator, nagbi-blink. Tapos pinatay ko. Tapos yun, hindi na bumalik. Ayaw nang start yung motor. Ginawa ko, pinagpahinga ko lang muna. Tapos tsaka ko start ulit. Kaya yun, gumana. Tapos hanggang sa makauwi lang naman. Pero meron naman tayong code kung sakali na hindi nyo mapagana yung remote. Pwede nyo naman gamitin yung code para lang mapaandar o makauwi o makapagpalit kayo ng battery. Pwede naman kayo magbaong kayo lagi na ito. Tsaka ito lang naman ang kailangan dyan o kaya barya. Mapapalitan nyo na yung battery nyo. Ayan na. Magana na siya ulit. Testing natin. Ika. Testing ulit natin. Palitan natin saglit lang, diba? Natin. Kung magpa-flashing pa siya. Yun, di na nag-flash, diba? Sabihin nun, okay na yung signal ng battery ng remote. Isa pa.
Ayun o, okay na. Hindi na nag-flash. Kaya kung papansinin nyo yung battery ko parang napakabilis lang, magto 2 years pa lang malulobat na agad siya. Kasi kapag nagpa-park ako hindi ko na siya pinapatay, kumbaga hindi ko na siya binabalik sa red, kumbaga gano'n na lang, naka-green pa rin siya, lalo na pag magpupunta lang ako ng mall. Kasi gusto ko yung kapag kapunta ko na dun sa motor i-activate ko na lang yung key niya dun sa motor, kumbaga para mabilis na lang, hindi na ako pipindot-pindot pa. Siguro nakadagdag din yun para mapabilis yung paglobat ng battery ng remote natin, no? Pero kayo ba? Sa tingin nyo, tama ba yung naisip ko na kabawas nga ba ng battery life yung kapag hindi na pinapatay yung remote? Comment nyo na lang dyan kung tama ba ako.